Araling Panlipunan 6, Quarter 2, Code AP6 KDP-2-G-8. Pakikibaka laban sa Hapones. Pag-uusapan natin ang Kim Paytay, Makapili, Yusafi, Hokbalahap, at Kilusang Guerrilla. Hi kids, I'm Teacher Cathy. Welcome back to our class today. Kung hindi pa kayo nakapag-like, share, and subscribe, please do it now. Don't forget to hit the notification bell button for more updates and videos. Thank you! Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pagkikibaka laban sa mga Hapones. Pag-uusapan natin ang Kim Paytay, Makapili, Yusafi, Hokbalahap, at Kilusang Guerrilla. Bago natin talakayin ang ating aralin ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng pretest. Ihanda ang inyong mga kwaderno at ballpen. Panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay totoo. Malungkot na mukha naman kung hindi. Handa na ba kayo mga bata? Para sa unang katanungan, itinalaga ng Japanese ang Kim Paytay bilang katuwang sa pagpapatupad ng batas. Ang tamang sagot ay tama or masayang mukha. Para sa pangalawang katanungan, itinatag noong Nobyembre 10, 1940 ang Malayang Katipunan ng mga Pilipino or Makapili. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Para sa ating pangatlong katanungan, binuo ang Kilusang Guerrilla sa panahon ng Hapones. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Para sa ating pang-apat na katanungan, ang Hokbalahap ay ang pinakamaliit na pangkat ng guerrilla sa Pilipinas. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Para sa panglimang katanungan, naglabas ang mga gerilya ng mga pahayagan bilang pantapat sa propaganda ng Hapones. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, pag-aralan muna natin ang balangkas ng kaisipan sa aralin na ating tatalakayin ngayon. Ito ay ang Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay nahahati sa dalawang panig. Ang unang panig ay mga Hapones. Ang mga Hapones ay may tinatawag na pangkat, mga militanteng pangkat, ito ang Kim Paytay at saka Makapili. Sa panig naman ng mga Pilipino at Amerikano, meron silang apat na pangkat, ang Yusafi, Hokbalahap, iba pang Kilusang Guerrilla, at ang Central Philippine Attack Force. Ang una nating pag-uusapan ay ang Kim Paytay at Makapili. Sa ikatatagumpay ng pananakop sa Pilipinas, itinalaga ng Japanese Military Administration ang Kim Paytay bilang katuwang sa pagpapatupad ng batas. Ang Kim Paytay ang nagsilbing pulis militar sa mga okupadong teritoryo ng Japan. Malupit, marahas, at di makatao ang paraan ng pagpapatupad ng batas ng Kim Paytay. Sinalakay nila ang tahanan ng mga pinaghinalaang kalaban ng pamahalaan. Dinakip ang mga ito at ipinatapon sa Fort Santiago. Pinahirapan ng Kim Paytay ang mga nadakip na pinaghinalaang gerilya upang parusahan o kunan ng mahalagang impormasyon. Sari-saring pagpapahirap ang isinagawa sa mga pinaghihinalaang gerilya. Brutal silang binubog, pinaso, kinulata, isinailalim sa water cure, binilad, at iba pa. Pinugutan naman ng ulo ang mga pinaratangang gerilya, mapalalaki o babae man ito. Naging talamak ang panggagahasa ng mga pulis militar sa kababaihan sa iba't ibang lalawigan. Isinagawa ito sa harap ng mga anak, kapatid at asawang lalaki ng mga biktima. May kababaihang binihag at ikinulong sa mga comfort house upang doon pagsamantalahan. Nakilala sila bilang comfort women sa kasalukuyan. Itinatag noong Nobyembre 10, 1944 ang Malayang Katipunan ng mga Pilipino o tinatawag na Makapili, isang militanteng pangkat na panig ng mga Hapones. Pinamunuan ito ng mga dating general na nakipaglaban sa mga Amerikano at Espanyol tulad nina Artemio Ricarte, Leon Villafuerte at Andres Villanueva. Pinaghinalaan silang mga kolaborador at espiya ng mga Hapones. Dumako naman tayo sa
aralin natin na ang pamagat ay kilusang gerilya. May dalawang uri ng gerilya ang patuloy na nakipaglaban sa mga Hapones matapos ang pagbagsak ng Bataan at Corregidor. Ang una ay ang mga gerilyang militar na kinabibilangan ng mga profesional na sundalo ng USAFI. At ang ikalawa naman ay ang gerilyang sibilyan na nagbula sa hanay ng mga magsasaka at manggagawa. Ang mga gerilyang militar ay binuo ng mga sundalong nahiwalay sa kanilang hukbo nang dahil sa mabilis na opensiba ng mga Hapones. O hindi kaya ay yaong nagawang makatakas at nakapagtago sa mga kabundukan ng Visayas at Mindanao. Binuo ang mga kilusang gerilya bago pa man ang okupasyon ng mga Hapones sa Pilipinas. Pinamunuan ito ng mga pinuno ng USAFI na hindi nadakip o sumuko. Ang mga namundok na sibilyan naman ay ang mga Pilipinong tumangging magpasakop sa mga Hapones. Para sa ilang Pilipinong namundok, inasahan nila na panandalian lamang ang okupasyon ng mga Hapones sa Pilipinas. Kabilang din sa mga gerilyang sibilyan ay ang mga Pilipinong isinisisi sa mga Hapones ang tinatamasang kahirapan noong panahon ng digmaan. Dumako naman tayo sa iba pang aralin, ang Hukbalahap. Inorganisa ang Hukbong Bayan laban sa Hapon or Hukbalahap, mas kilala sa tawag na Huk, noong Marso 29, 1942. Ang Hukbalahap ang pinakamalaking pangkat ng gerilya sa Pilipinas. Binuo ito ng mga magsasaka at manggagawa mula sa gitnang Luzon na pinamunuan ni Luis Tarok. Maraming kababaihan ang sumali sa nasabing kilusan. Halimbawa nito ay si Filipa Kulala, kilala bilang Commander Dayang-Dayang, at Remedios Gumis Paraiso o Commander Liwayway. Nangalap ang pangkat ng mga armas at ginamit ang mga ito upang lusubin ang kuta ng mga Hapones. Naglathala ang Hukbalahap ng pahayagan, tinatawag na Ing Masala. Naging instrumento ito para sa pagkakaisa ng mga magsasaka sa Tarlac at Pampanga. Daan din ito upang maging makapangyarihang kilusang gerilya ang Hukbalahap sa gitnang Luzon. Ilan sa mga patakarang pinagtibay ng Hukbalahap ang sumusunod. Una, pagpapairal ng mga bagay na makatutulong sa mga magsasaka na mabuhay ng may sapat na pagkain at kakayahang lumaban sa mga Hapon. Pangalawa, pagtuligsa sa pamahalaang itinayo ng Japan sa Pilipinas. Pangatlo, pagtambang sa mga Hapon upang patayin ang mga ito. Binuwag ang kilusan matapos ang digmaan at napalitan ng Hukbalahap Veterans League sa pamumuno ni Castro Alejandrino. Dumako naman tayo sa iba pang kilusang gerilya. Sa Hilagang Luzon, napasailalim ang maliliit na pangkat ng gerilya sa pamumuno ni Colonel Russell W. Bachman. Pinangunahan naman ni Miguel Ver at kalaunan ni Eleuterio Adiboso ang Hunters ROTC, ang kilusang gerilya na naging aktibo sa loob at paligid ng Maynila. Nasa Maynila rin ang Anderson's Guerrillas. Sa Southern Luzon, nariyan ang President Quezon's Own Guerrillas o PQOG sa Cavite, Laguna at Quezon. At ang kilusang gerilya na pinamunuan ni Governor Wenceslao Q. Benzons sa Bicol Region. Sa Visayas, pinamunuan ni na Colonel Roberto Canglion sa Samar at Leyte at Colonel Macario Peralta at Governor Tomas Confisor sa Panay. Sa Mindanao naman, ilan sa mga pinuno ng kilusang gerilya, sina Tomas Cabili, Wendell Partig at Salipada Pindaton. Hindi lamang sa pamamagitan ng pakikibaka na isa katuparan ang kilusang gerilya. Ang mga paring Jesuit sa Mindanao tulad ni na Padre Edward Hagerly, John Pollack, Clement Researcher at Harold Murphy ay tumulong upang hindi panghinaan ng loob ang mga gerilya sa kanilang pakikibaka laban sa mga mananakop. Naglabas din ang mga gerilya ng mga pahayagan bilang pantapat sa propaganda ng mga Hapones. Madalas na minanikilya lamang ang mga pahayagang ito. Matatagpuan dito ang balitang nasagap ng mga gerilya mula sa Radyo San Francisco. Halimbawa ng mga pahayagang gerilya ay ang Matanglawin ni Colonel Guillermo Nacar sa Sierra Madre, The Liberator ni Leo O. T. sa Cavite, Maynila at Bulacan, The Flash ni Pedro de la Llana na napagkamalang kolaborador at pinaslang ng kapwa gerilya, at Thunderclap ng Hunters ROTC. Sa kabuuan, may 4 na mahalagang papel na ginampanan ang mga gerilya. Una, tambangan o paslangin ang mga Hapones, mapasundalo o mapasibilyan. Pangalawa, magsilbing proteksyon ng Filipinong sibilyan at magbigay ng tulong sa mga ito. Pangatlo, maghatid ng mahalagang ulat kay MacArthur sa Australia tungkol sa mga kalabang Hapones. At pang-apat, puksain ang mga espiya at kolaborador ng mga Hapones.
Ngayon, natapos na natin ang ating pagtatalakay sa ating aralin. Dumako naman tayo sa unang pagsasanay. Panuto, sagutan ng tama kung ang pahayag ay totoo, mali naman kung hindi. Unang katanungan, ang Hapones ay may 2 militanteng pangkat. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ating pangalawang katanungan, binuo ang Kimpaytay upang magtagumpay ang Amerikano sa paggapi sa Hapon. Ang tamang sagot ay mali. Para sa pangatlong katanungan, nahiwalay ang gerilyang militar dahil sa opensiba ng Hapones. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ating pang-apat na katanungan, inorganisa ang Hukbalahap noong Marso 29, 1942. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ating panglimang katanungan, nagpalabas ng pahayagan ang Hukbalahap na tinawag na Ing Masyala. Ang tamang sagot ay mali. Dumako naman tayo sa ating pangalawang pagsasanay. Panuto, isulat ang salita ng tamang sagot. Para sa unang katanungan, ang militanteng pangkat na patlang ay isang katuwang ng Hapon sa pagpapatupad ng batas. Ang tamang sagot ay Kimpaytay. Para sa pangalawang katanungan, ang patlang ay mga profesional na sundalo ng USAF. Ang tamang sagot ay gerilyang militar. Para sa ating pangatlong katanungan, maraming patlang ang sumali sa Hukbalahap tulad ni Filipa Kulala. Ang tamang sagot ay kababaihan. Para sa ating pang-apat na katanungan, bakit nangalap ng armas ang Hukbalahap? Ang tamang sagot ay upang gamitin sa paglusob sa mga Hapones. Para naman sa ating panglimang katanungan, si Remedios Gomez Paraiso ay kasali sa gerilya bilang commander ng patlang. Ang tamang sagot ay liwayway. Dumako naman tayo sa ating pangatlong pagsasanay. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa ating unang katanungan, isa sa mga gawain ng Kimpaytay. Letter A, bumuo ng gerilya. Letter B, sinalakay ang mga pinaghinalaang kalaban ng pamahalaan. Letter C, hinuhuli ang espiya at kolaborador. Letter D, sakupin ang mga Pilipino sa kabundukan. Ang tamang sagot ay sinalakay ang mga pinaghinalaang kalaban ng pamahalaan. Letter B. Para naman sa pangalawang katanungan, patlang ang namumuno sa pangkat na makapili. Letter A. Dating kolaborador at espiya ng Hapon. Letter B. Luis Tarok. Letter C. General Huma. Letter D. Commander Dayang-Dayang. Ang tamang sagot ay dating kolaborador at espiya ng Hapon. Letter A. Para naman sa pangatlong katanungan, bakit tinawag silang gerilyang militar? Letter A. Dahil sila ay sakop ng military ng Hapon. Letter B. Dahil sila ay nagtago sa bundok. Letter C. Dahil sila ay nahiwalay sa hukbo ng militar ng Filipino at Amerikano. Letter D. Dahil sila ay mga gerilya. Ang tamang sagot ay dahil sila ay nahiwalay sa hukbo ng militar ng Pilipino at Amerikano. Letter C. Para naman sa pang-apat na katanungan, ito ay mga patakaran ng Hukbalahap maliban sa isa. Letter A, pagtuligsa sa pamahalaang itinayo ng Hapon. Letter B, pagtambang sa mga Hapon upang patayin. Letter C,
pagpapairal ng mga bagay na makatulong sa magsasaka. Letter D, pagbuwag sa kilusang itinayo ng Amerikano. Ang tamang sagot ay pagbuwag sa kilusang itinayo ng Amerikano. Letter D. Para naman sa ating panglimang katanungan, ayon sa papel ng gerilya, puksain ang patlang at kolaborador ng mga Hapon. Ang tamang sagot ay espiya. Mga bata, nasagutan ba ninyo ang ating tatlong pagsasanay? Kung ganon, kayo ay magaling. Kung ikaw ay nakakuha ng score na 10 to 15, ikaw ay very good. Kung ikaw naman ay nakakuha ng score na 9 pababa, ikaw ay good. Congratulations! Tandaan natin ang mga mahalagang natutunan natin sa ating aralin. Una, hindi natamasa ng mga Pilipino ang kalayaan dahil kinukontrol pa rin ng Hapones ang galaw ng pamahalaan. Pangalawa, tinatawag na puppet government ang uri ng pamahalaan na ipinatupad ng Hapones. Pangatlo, si Jose P. Laurel ang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas, ngunit sunod-sunuran lang siya sa mga Hapones. Pang-apat, nakaranas ng paghihirap at gutom sa panahon ng Hapones kaya maraming mga krimen ang nangyayari. Mga bata, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking video lesson sa ngayon. So hanggang sa muli, ito si Teacher Cathy. Huwag ninyong kalimutan ang pag-subscribe and hit the notification bell button. Thank you so much. Bye-bye!